Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Ephesians, chapter 2, verses 4 and 5. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. The design of every believer's life. Meron bang disenyo yung ating buhay? Meron po. Kaya mahalagang makita po natin ito sa pag-aaral po natin ng Book of Ephesians. Kasi nakadesenyo po tayo. At ang buhay natin, sabi ko nga po sa inyo yesterday, ay meron na pong inihanda ang Diyos na pwede nating lakaran. Kaya alam niyo po, ang Diyos po, siya po ay meron pong design sa ating mga buhay. May plano siya. Unang-una, para maintindihan natin yung disenyo ng ating buhay, balikan muna natin kung ano tayo dati nung tayo hiwalay pa kay Kristo. Now, dito po sa Ephesians chapter 2 verses 1 to 3, ito po tayo, sabi po dyan, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Ngayon, kung pag-aaralan po natin ito dati yung buhay natin. Pinabanggit dyan, we are dead in our transgressions and sins. Sabi diyan, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Hindi po physically dead, kundi spiritually dead. Hiwalay tayo sa Diyos, yung ating pong spirit na paghaharian po ng kaaway. Kaya alam niyo po, pag ang tao po hiwalay sa Diyos, na paghaharian yan ng kaaway. Kaya makikita niyo po sa verse 2 ay sinusunod daw natin yung masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. So mapapansin niyo kaya tayo naging disobedient ay sinusunod natin. We followed the ways of the world and of the devil. Kaya ang tawag sa atin noon, disobedient. Dinagdag pa dyan yung sinusunod din natin yung ating pong mga desires or evil desires and appetites. Sabi dito, sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya nakakaawa po talaga ang tao. Sunod-sunuran siya sa dyablo at sa dinidikta ng kanyang laman at maling pag-iisip. Kaya ang sabi diyan ay tayo po ay kumbaga tinatawag na mga taong kinapuputan ng Diyos. Kumbaga, we are destined for doom. Sa English Bible po ang sabi, by nature we were objects of God's wrath. Nakakalungkot po, ang kalagayan ng taong hiwalay kay Kristo. Kaya alam niyo po, mahalagang mabahagi na natin sila ng mabuting balita dahil ganyan po ang kanilang kalagayan. At yan din po tayo dati. Ngayon, nung tayo po'y na-born again, ito naman pong sinasabi, beginning verses 4 hanggang 8. Sabi diyan, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Now, ito yung disenyo ng Diyos nung tayo'y na-born again na. Napakaganda po kung mauunawaan natin. Ang sabi unang-una, tayo po ay niredeem. Tinubos. Napakagandang salita po nung tinubos. Kasi tinubos tayo sa kaaway, at sa kasalanan. Napakahalaga po niyan. Yan sinasabi ng Ephesians chapter 1, verse 7. At yung sinasabi sa Ephesians chapter 2, verses 4 and 5, tayo hinaligtas
dahil napasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Ano po? So yun po, we are called redeemed. Ano po? Sabi dito sa Ephesians chapter 2 verse 6, napakaganda. We were raised in Christ. God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenlies. Ano po? Sabi rito, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Kaya tayo po ay we are living a risen life. Ano po? Kasamang namumuno ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi po dito sa Ephesians chapter 2 verses 7 and 9, tayo po'y recipient ng incomparable riches of His grace. Dito binanggit na po yung kagandahang loob ng Diyos. At tinanggap po natin yan nung tayo nanalig sa Panginoong Jesus. Ano po, recipient po tayo. Kaya kahapon, binanggit ko po sa inyo, we are heirs with Christ, kapwa tagapagmana ng ating Panginoong Hesus Kristo. At panghuli, mapapansin nyo, we are restored to do good works. Yan yung pinag-aralan natin noon sa Ephesians chapter 2 verse 10. Ang purpose ng Lord, kaya niya ni-restore tayo na mga tao sa pamamagitan po ng kanyang anak na si Jesus para maganap yung purpose niya sa ating mga buhay. Kaya ngayon, pagka naintindihan nyo na ngayon itong disenyo ng Diyos sa inyong buhay, alam nyo na yung ilang mga mahalagang terms o phrases sa Bible na madalas niyong nababasa. Unang-una po, sabi diyan, kadalasan naririnig natin yung salitang alive in Christ. Ngayon, naintindihan niyo na kung bakit tayo tinawag na alive in Christ. We were born again. Ano po? Once again, ang tao po ay nabuhay sa kanya pong spiritual na kalagayan na dati siyang patay sa spiritual niyang kalagayan, ngayon nakaugnay na sa Diyos. Kung ikaw ay na-born again. Ano po? Pangalawa, tawag sa atin ay mga anak ng Diyos, malaya. We have freedom in Christ. Kaya hindi na tayo slave sa mundo, sa flesh, at sa devil. Kasi minsan po, no, kahit mga mananampalataya na tayo, iniisip natin, naku, napakahirap daigin ng kasalanan, ng mundo, ng diablo. Pero ang totoo lang, malaya ka na, kapatid. No po, kaya ang tawag sa atin, tayo'y malaya na. We are free in Christ. Pangatlo, we are objects of God's love. No? Dati, tayo'y kabilang sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Pero ngayon, tayo po yung object of God's love dahil po tayo nanalig sa Panginoong Jesus. Ngayon, tayo rin po yung tinatawag na redeemed. Kaya napakahalaga ng salitang redeemed sa Biblia. Ano po? Tinubos. Ano po? Alam niyo po, ang hindi na lang natutubos sa atin, naganap, ay yung pong ating katawan. Ano po? Papalitan po yan ng Diyos sa pagparitong muli ng Panginoong Jesus. Kaya hanggang ngayon, taglay-taglay pa rin natin itong katawan na nasisira. Pero huwag kayong malungkot. Ano po? Meron pong provision ng Diyos. Meron pong healing. Kaya kasama po yan sa covenant ng Diyos. Pwede nating asahan na tayo gumaling sa ating mga karamdaman at mamuhay ng matagal. Ano po, yung mahabang buhay dito sa lupa. Okay? Tinatawag din tayong seated with Christ. Sabi rito, mamunong kasama ni Kristo kasi may authority ang lahat ng believers. Ano po, kaya mapapansin nyo sa Biblia, pwede nating sawayin ang gawa ng kaaway. Ano po, tawag na heirs with Christ. Kapwa tagapagmana ng ating Panginoong Jesus. At sabi, we are blessed with all spiritual blessings in Christ Jesus. Tigit sa lahat, tayong tinutukoy na God's workmanship in Christ Jesus. Ano po? Ang ganda ng tawag sa atin. Ano po? God's workmanship. Ibig sabihin, tayo yung ultimate product ng ginawang pagtubos ng Panginoong Jesus. Tayo yung resulta. Kaya dapat makita sa atin yung isang magandang buhay at yung tinatawag na paggawa ng mabuti. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.